Sina Bato, Aimee at Bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, wag na nating iboto. 1, 2, 3, hello ICC, pasok na kayo dali. Wag papatay-patay, baka tumakas si tatay. Isang magandang hapon mga kababayan. Ito, mukhang uubusin ni General Torre ang mga DDS vloggers na nagpapahayag po ng mga fake news. Ang mga DDS vloggers na mga bayaran. Sinampulan po niya. Inuna, tong si Dado. Dating kapitan. Dado Enrique, mga kababayan. Nasampelan ngayon. Ang lumalabas naman sa balita, isinunod niya itong si Jay Sonsa, mga kababayan. Talagang uubusin ni General Torre ang mga vloggers na mahilig sa pagpapahayag ng mga fake news and disinformation. Yan po, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon. Maraming salamat, General Torre, sa pagmamalasakit mo sa bayan sapagkat hindi tama ang kanilang mga pinaggagawa ng mga vloggers po na ito, ng mga napaka-irresponsable. Mga vloggers ni Duterte na mga bayaran. Nako, sigurado po yung mga bayaderos, sigurado pong nanginginig-nginig na po ngayon. Marami po sila. Marami pa pong natitira. Siguradong bobuljakin ni General Torre ang mga ito. Mga kababayan, bago po tayo magpatuloy, marami pong salamat sa mga nagsusubscribe sa ating maliit na channel. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang panunood sa ating mga videos. Although our channel remains small, mga kababayan, pero pagpapatuloy pa rin natin ang ating misyon. Ang magpahayag ng katotohanan at lumagay sa tamang panig, mga kababayan. Alright, mga kababayan, talagang mukhang pinipersonal nitong si Jay Sonsa, itong si General Torre, kaya po binanatan na naman niya. Galit po ito kay General Torre. Dahil si General Torre nga po ang nag-lead sa pagkakadakip kay Kibuloy diyan po sa Kingdom of Jesus Christ, diyan sa kanyang teritoryo, diyan po sa Davao City, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, galit po sila kay General Torre. Tayo po'y sumasaludo kay General Torre sapagkat tama po ang kanyang ginagawa. Dapat lang na mahuli, panagutin ang mga taong lumalabag sa batas. At uso na po ngayon ang mga ito, ang mga pamimake news, pagbibigay ng maling impormasyon sa publiko para siraan ng isang tao o grupo ng mga tao. Yan po ang nakikita natin dyan. Meron pong personal na galit itong si Jay Sonsa. Dahil nga po sa pagkakahuli ni Kibuloy, kaya po sobra po ang kanyang galit kay General Torre. Pinalabas niya na ospital, may malalang karamdaman itong si General Torre. Kaya medyo nairita itong si General Torre, hindi lang po medyo, talagang nairita. Dahil nga sa maling balita na ito at ito pong kanya mga colleagues ay talagang sunod-sunod pong nagtatanong sa kanya. Tumatawag, nagme-message, at tinatanong po siya kung kumusta na siya. Dahil yun nga po ang lumabas na ipinakalat ni Jay Sonsa na siya po ay may sakit, may karamdaman at na-hospital. Yan po. Mga kababayan, hindi po ito tama. Maling-mali, mga kababayan, ang paggawa
pagpapakalat ng mga maling balita. Kaya nga po merong cyber libel ngayon dahil usong-uso po ito. Actually, nagsimula po ito nung panahon ni Digong, nung mga paninira nila kay Leni Robredo, mga kababayan, at kanilang mga kaaway. Kaya dapat lang na masampelan, dapat General Torre, ubusin mo ang lahat ng mga DDS vloggers na gumagawa ng mga kalukuhan, mga katarantaduhang ganito. Dapat wag palampasin at dapat linisin po. Bigyan leksyon ng mga DDS vloggers na mga ito. Para po tumigil po sila, madisiplina, para hindi po tularan at maitigil na po ang mga bagay na to. Yan. So, good job kay General Torre sa kanyang planong kasuhan itong si Jay Sonsa. Dahil nagmamalabis na po ito. Sumusobra na, mga kababayan. Panahon na para panagutin itong si Jay Sonsa. Actually, hindi lang po ito yung first na kaso ni Jay Sonsa. May mga kaso noon, mga libel. Kaya ngayon, mabuti naman. At aaksyonan ito ni General Torre para hindi pamarisan, para po matakot ang mga iba pang vloggers na gumagawa po nito. Dahil sa panahon po ngayon, marami na po mga gumagawa, nagpapakalat ng mga kasinungalingan. At lalo pa ngayon, narinig naman po natin sa US, sa Facebook na hindi na po nila ifa-fact check ang mga impormasyon na lumalabas po sa social media. So lalo na naman pong darami mag-proliferate ang mga fake news peddlers dito at disinformation. Kaya dapat maging vigilant po tayo. Tignan po natin. Dapat pag may nakita po tayo na maling balita or alam po nating fake news, dapat aksyonan po natin. Dapat i-correct po natin. Dahil pag nakarating po ito sa mga kababayan po natin na madaling mauto, mga gullible, naku, maniniwala po sila. Kaya tama lang ang magandang ehemplo na ginawa ni General Torre kay Jay Sonsa. Sana mapanagot, sana makasuhan ang mga iba pang DDS vloggers na gumagawa nito, mga kababayan. Alright, mga kababayan ko, ito lang muna ngayon ang ating maikling talakayan. Talagang painit po ng painit ang mga issues na nangyayari po dito sa ating bayan. Tayo po'y naghihintay kung kailan kaya lalabas ang warrant of arrest ng dating Pangulong Digong Duterte. Tayo'y inip na. We are still hoping na lalabas po yan ngayong taon. Anyway, maraming pong salamat sa iyong panunood. Isang magandang hapon, magandang gabi, Pilipinas at mundo.